Ito na nga siya mga kablak. Ito, pakinggan natin to. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampa nga ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng crimes against humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Huwag lang daw umaasa sa mga pahayag ng permado ng dalawang testigo bilang patunay na pagkakakilanlan. Sa halip dapat daw humingi ng opisyal na dokumento tulad ng national ID o pasaporte upang masigurong totoo ang pagkakilanlan ng mga aplikante. Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon nga kay Attorney Nicolas, lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi mahigpit ang proseso na maaaring magkaroon daw ng pamimeke ng dokumento, maling pagkakakilanlan o mga false victim na maglalabas ng kwento na hindi naman daw totoo. Kaya gusto nilang siguraduhin na lahat na magsusumite ng mga testimonya ng lehitimo upang hindi maepektuhan daw yung karapatan ng depensa sa isang patas na paglilitis. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas ay tiyakin lahat ng biktima ay isasali nga sa ICC. Sa kaso ay lehitimo at totoong may connection nga doon sa kaso na yon sa pamamagitan ng opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan upang daw maiwasan ng pamimeke ng dokumento ng mga ebidensya laban sa kanyang kliyente na si Duterte. Nalaman nga ito ni Attorney Cristina na isang ICC assistant dito sa Pilipinas, na isang counsel nga ng ICC, ay hindi daw ito makatao. Unang-una sa lahat, kapag daw may passport, para lang daw ito sa mga mayayaman na tao. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong. Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Ang mga gawaing ito ay tinatawag nilang offenses against the administration of justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute, na siya ay pundasyon ng ICC. Kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawala ng karapatan makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.